May kwento lang po ako sa inyo, no? Dito po sa pag-i-start ko po ng topic ko. Alam niyo dito po kasi sa journey po ng topic ko, medyo bago po sa akin. Kasi nagkasakit po ako nung Monday, halos isang linggo ako nagkasakit till now. Meron pa rin po akong ubo, may konting sipon pa, wala lang yung lagnat. Nung Monday, parang nag-40 po yung lagnat ko. Sobrang nag-struggle po ako. Sobrang sakit ng katawan ko. And then, walang kasama. Kasi nasa Spain nga po sila pastor. And then, may trabaho po yung mga kapatid ko. So, mag-isa lang po ako, nag-struggle ako. Wala akong magawa. Nakakumot lang ako, tutulog. Ganun lang po yung ginagawa ko. At ang mahirap pa doon, hindi ako nakakapag-aral. No, hindi po ako nakakagawa ng topic dahil sobrang lata po ng katawan ko. Hindi po ako makatayo ng ilang minuto. Hindi po ako makapag-isip dahil sa taas po ng lagnat ko. Pero syempre, andyan naman po yung support ng mga ng pamilya ko, nagchat-chat po sila sa akin, tumatawag, at yung mga taga-churchmate ko, yung mga churchmate, salamat na nangangamusta sila. And then, meron pong isang kaibigan ako rito sa church na ang sabi niya sa akin, chinat niya ako. Sabi niya, hindi, JP, ano mo yan? Preparation mo lang yan for Sunday. And then, habang binabasa ko yung chat niya na para preparation ko lang to for Sunday, and then I realized, sabi ko, oo nga, no? May naisip ako, may pinaalala sa akin ng Lord. Sabi ko, oo nga, no? Si Jesus nga, nung time na, di ba? Nung time na pinarusahan siya para sa atin, nagbuhat siya ng krus, grabe, di ba, binuhat niya, sobrang bigat. Eh, noong time po na yun, talagang duguan siya, pagod, pero binuhat pa rin niya. Nakuha niyo yung point ko. Actually, pabiro ko lang naman sinabi, kasi gusto ko lang ma-motivate, and then para lumakas. Pero naisip ko, oo nga no, bakit ganun? Hindi pwedeng hindi ako makagawa ng topic dahil sa sakit ko. Kasi si Jesus nga, kinaya niya lahat. Kinaya niya lahat. Sabi ko, kailangan makabangon ako rito kasi sakit lang to eh. Kasi kung babalikan natin yung ginawa po ni Jesus, yung binuhat po niyang cross, hindi po biro talaga yon. Sabi ko, oo nga, yung na-experience ni Jesus that time, anong klaseng sakit yon? Di ba? Yung struggle niya that time, anong nararamdaman niya that time? Pero alam nyo, sabi ko, kailangan makatayo din ako. Kasi si Jesus nga, natapos niya yung mission niya eh. By the way, ngayon, alam nyo lahat tayo, may pinapasan. Lahat tayo may pinapasan ngayon. May problema sa bahay, sa pera, sa relationship, sa school, sa work, at may sakit. O minsan sa sarili natin may problema tayo. At minsan dumarating tayo sa point na parang ayaw mo na. Gusto mo nang sumuko. Parang ang bigat-bigat na. Quit ka na, gusto mo na mag-quit. Tama? May mga ganong experience kayo? May ganong experience kayo na parang ayoko na, sobrang bigat. Pero habang iniisip ko po yun, na-realize ko, mas mabigat yung krus na binuhat ni Jesus. Alam niyo kung babalikan po natin yung story po ng Panginoong Jesus, nung siya po ay nilatigo, puro sugat, wala nang balat sa katawan niya, dugu-duguan po siya, sobrang pagod po siya, tapos maglalakad pa siya. Dahil po sa parusa na ginawa sa kanya, alam niyo, ang amazing part po doon, hindi lang kahoy ang binuhat niya, kundi dala niya yung kasalanan, yung sakit, di ba? At yung hiya ng mundo. Pasan-pasan niya yon. At ang amazing part pa po doon, binuhat niya yon hindi lang para mapagod lang siya, kundi para mapalaya tayo. Amen? Binuhat niya yun hindi lang para mapagod lang siya, kundi para mapalaya ka. Kaya ngayong araw po na ito, itong linggo po na ito, gusto ko pong pag-usapan po natin yung topic na crossover. Crossover. Sunday po ngayon, no? Hiniram ko lang po yung title po ng crossover team. So hihiramin ko lang. Tulad po nung sinabi ko kanina, halos lahat po tayo may pinapasan talaga. Pero gusto kong tandaan nyo to, number one, punta po agad tayo sa number one. Number one, remember what Jesus carried for you.
Alam ko na marami po sa atin dumadaan talaga sa mabigat na sitwasyon. May sitwasyon na baon sa utang, may sitwasyon na hirap sa buhay, may sitwasyon po na hindi kasundo ang pamilya, ang asawa, broken family, may sitwasyon na walang pang-aral sa anak, may sitwasyon po dito na short ka na talaga. Alam mo yung pakiramdam na gabi-gabi, hindi ka makatulog dahil sa bigat ng problema at sa dami ng problema. Meron siguro dito na-experience mo, umiyak gabi-gabi. Yung tipong bigla ka na lang maiiyak dahil sa bigat or sa dami ng problema. Yung paggising mo sa umaga, isa lang yung nasasabi mo, ay, malas na buhay ito. Tignan mo yung katabi mo, mukhang siya yun. Mukhang siya yung paggising, malas, tatrabaho na naman. Di ba? Magpapasok na naman ako sa work ng lalo bukas, di ba? Monday. Paggising mo, trabaho na naman. Kayod na naman. Sino dito ganon? Huwag ka na magtaas ang kamay. Baka pag-usapan ka pa. Well, kung kayo po, ganon yung situation nyo, ito lang po gusto kong sabihin sa inyo. Kung pakiramdam mo ang buhay, kung ang buhay ay sobrang bigat, lagi nyo aalalahanin, Jesus already carried the heaviest load for you. Amen? Kung pakiramdam mo ay bigat na bigat ka na sa binubuhat mong problema, ang lagi mong aalalahanin, binuhat na ni Jesus yung pinakamabigat para sa'yo. Hindi mo na kailangan buhatin yung mabigat na yan. Hindi mo na kailangan ipasan yung problema na yan. Lagi mong iisipin, bakit ako mahihirapan pa? Bakit ko pa bubuhatin yan? Binuhat na ni Jesus yung mabigat. Amen? Sabi na John, chapter 19, verse 17, sabi rito, carrying the cross by himself, he went to the place called the place of the skull. Yung Golgotha po ito. Ito po yung literal na buhat niya yung mundo. Alam niyo po ba kung sobrang nakakatuwa po si Jesus dito? Kasi yung sinabi po dyan na carrying the cross by himself, that time po physically, hindi siya okay. Pagod po talaga siya, bugbog, sarado siya. Pero anong ginawa niya? Binuhat pa din niya. Para saan? Para sa'yo. Para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, binuhat ni Jesus ang lahat para sa'yo. Sige, para magising-gising yung katabi mo, sabi mo, para sa'yo yun, Brad. Para hindi ka na mag-isip na may bubuhatin ka pang mabigat sa buhay. Dahil may gumawa na para sa'yo. Amen? At yung ginawa niyang pagbuhat sa cross, lahat yun yung bigat. Yung pagbuhat niya nun, ibig sabihin nun, sabi niya, anak, hindi mo na kailangan buhatin yung bigat na yan. Ako na. Anak, hindi mo na kailangan buhatin yung mabigat na problema na yan. Bubuhatin ko na para sa'yo. Wow, that's love. Di ba? Ganun po ang pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Example, sino dito na-experience ng bumuhat ng mabigat na bag? Right? Diba nakakapagbuhat na kayo ng mabigat na bag? Yung isipin mo, yung mabigat na bag, kukunin ng kasabi mo. Anong may experience mo? Anong mararamdaman mo? Sobrang gaang. Tama po ba? Ganun po si Jesus. Tinulungan kanya ng buhatin ang hindi mo kayang mag-isa. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya lagi mong aalalahanin kung nasa sitwasyong hindi ka okay, ay, hindi. Hindi ko na kailangan maramdaman yung bigat. Kasi binuhat na ng Panginoong Yesus. Ay, tinulungan na ako ni Jesus, binuhat niya na lahat. Bakit pa ako mabibigatan? Bakit pa ako mag-iisip na may mabigat pang problema? Amen? Pero, ang problema po ng mga Christian, akala nila, buhat nila ang mundo. Akala nila, pasan nila ang mundo. Kaya ano nagiging problema? Nagiging problema ganito. Pipilitin ng mga Christian, yung katabi mo, no? Pipilitin niyang buhatin yung mabigat. At kapag pakiramdam mo, kinaya mo mag-isa, doon pumapasok po yung pride. Doon pumapasok yung problema. Bakit? Kasi feeling mo, ikaw yung naging dahilan eh. Di ba? Feeling mo, ikaw yung bumuhat ng bigat eh. Doon nagkakaproblema. Doon po napapalayo sa Diyos.
Kaya may mga Christian, hindi na nagpapatuloy. Kasi marami kang makikitang tao na nakasurvive, di ba, nang hindi humihingi ng tulong sa Diyos. At akala nila, sila yung bumuhat. Akala nila sila yung pumasan. Kaya po, tumitigas ang puso. Kasi wala sa isip nila na binuhat na ni Jesus. Parang yung katabi mo, ganyan. Binubuhat mag-isa ang problema. And then pag nakasurvive, kala niya ang galing-galing niya na. Tingnan niyo po itong verse na to, no? Sa Isaiah chapter 53, verses 4 to 5. Etong ganda po ng verse na to. Basahin ko po, no? Yet it was our weaknesses, He carried it. It was our sorrows that weighed Him down. He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. Alam niyo, gaano po tayo kamahal ng Diyos? Sabi dito, yung kahinaan mo, binuhat niya na. Tama? Yung kalungkutan, yung pighati na nararamdaman mo, pinasan niya na. Pinasan na niya. At nabutas yung katawan niya, nagkasugat-sugat yung katawan niya dahil sa kasalanan natin. Alam mo, till now, no, kung babasahin natin tong verse na to, buhay na buhay po yan sa mga anak ng Diyos. Buhay na buhay po yan sa anak ng Diyos. He carried everything that was supposed to crush us. Binuhat niya yung mga bagay na binuhat niya yung kalungkutan, yung kasalanan, pinasan niya lahat ng pigati. Yung dapat magbabagsak sa iyo, binuhat na ng Panginoong Jesus. Amen? Andiyan ka pa ba? Hindi ba kayo na-excite na si Jesus binuhat niya yung lahat ng bigat para sa iyo? Amen? Kaya bakit ka pa mag-iisip na, ay, ang bigat ng problema ko. Hindi mo na kailangan isipin yun. Why? Kasi binuhat ng mag-isa ni Jesus. Oh, tao tayo. May mararamdaman ka talaga. Hindi ko ini-invalidate yung feelings nyo. Pero kapag ang mindset natin, alam natin yung salita ng Diyos, doon pa lang sa sinasabi niya na binuhat na niya, tapos na. Tinulungan ka na niya. Kaya kung feeling mo, mabigat na yung dinadala mo, tandaan mo ito. Binuhat na ni Jesus yan noon pa. Kaya sabi ko sa sarili ko kapag nagkakaproblema ako, bakit pa ako mahihirapan? Bakit pa ako mahihirapan at matatakot sa problema na parating kung noon pa lang, tinapos na, binuhat na ng Panginoong Jesus yan. Kaya lahat ng problema sa akin, pantay-pantay na lang, magaan na lang. Why? Kasi nasa isip ko, binuhat na ng Panginoong Jesus yan. Amen? Sino dito naniniwala lahat ng problema parating sa iyo, magaan na? Amen? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Kaya lagi mong iisipin, yung bubuhatin mo dapat na mag-isa, binuhat na mag-isa ng Diyos yan. Dahil mahal ka niya. At dahil binuhat niya na yan, makakahinga ka na ngayon. Ngayon may problema ka, kapag nilagay mo sa puso mo, binuhat na ng Panginoong Hesus to. Alam mo, magkakaroon ka na ng tiwala ulit. Magtutuloy ka na ulit. Magsuserve ka na ulit. At wala ka nang magiging dahilan para hindi makatuloy sa mission ng Lord sa'yo. Amen po ba? Pero minsan alam nyo, hindi naman bigat ang cause ng problema natin, kundi kung saan tayo nakatingin. Minsan sinisisi natin lagi ang problema eh. Pero minsan ang reason kung bakit tayo nahihirapan or bakit nandiyan ka sa situation na yan, kasi iba ang focus mo. Kaya punta po tayo sa number 2. Number 2, focus on Jesus, not on what's happening around you. Tulad ng sabi ko, minsan hindi naman lagi problema. Di ba? Ang dapat nating sisihin. Don't get me wrong Ang problema nandyan na po talaga yan. Hindi na mawawala yan. Pero maraming Christian, akala ng marami sa atin, problema ang nagpapa-stop sa kanila. Akala ng maraming Christian, baon sa utang. Baon ka na sa utang kaya stop ka na. Akala ng maraming Christian, sira na yung pamilya mo ngayon. Kaya wala ka ng gana. Akala ng marami sa inyo, may sakit ka na ngayon, kaya
hindi ka na magpapatuloy. No, mali po yun. Sabi mo sa katabi mo, mali ka na naman. Huwag ka nag-iisip ng gano'n, libang ka na. Makinig kayo mabuti. Makinig po kayo mabuti sa sasabihin ko. No? Alam nyo, bago po tayo dumating sa problema, sa iba ka na nakafocus. Sa iba ka na nakafocus. Bago ka mabaon sa utang, nung okay ka pa, nung wala ka pang utang, sa iba ka nakafocus. Bago masira yung pamilya mo, nung okay pa yung pamilya mo, sa iba ka nakafocus. Tama po ba? Bago ka magkasakit, physically okay ka pa, sa iba ka nakafocus. Tama ba? Susundan niyo po ba ako? Alam niyo ba na walang pumasok po rito sa church? Walang pumapasok po rito sa simbahan natin na wala silang problema. Lahat po silang may problema na, which is good. Hindi po masama yun. Lumapit lang po kayo sa Lord. Kaya ikaw, kung naririnig mo ko, kung pakiramdam mo, okay ka pa, sasabihin ko po sa inyo, focus on Jesus. Kasi bakit? Kasi kung okay ka pa at hindi ka nag-focus sa Diyos, lahat po yan mawawala sa'yo. Lulubog ka po talaga. At lahat ng mga pwede kong sabihin ngayon, pwedeng mangyari po sa'yo. Hindi po ako nananakot. Hindi po ako nananakot. Tulad ng sinabi ko sa inyo, bakit maraming pamilya? Bakit kaya maraming pamilya, minsan asawa mo, ikaw, hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpipray? Why? Kasi iba ang focus. Iba talaga po ang focus niya. Kasi bago po sila lumubog dyan, ay, kung ano na ginagawa nila. Di ba? Ako po, naka-experience din ako ng paglubog. Okay ako, kaso akala ko, yun ang buhay. Iba po talaga focus ko. Kaya dumating ako sa problema, lubog na ako. Hirap na ako makaahon. Remember Peter? Naalala niyo po si Peter sa bangka? Alam niyo po ba yung story ni Peter na pag-usapan na po natin palagi dito yan? Si Peter, noong time po nakafocus siya sa Diyos, kay Jesus, nakapaglakad siya sa tubig. Tama? Susundan niyo po ako? Kahit parang may alon, kahit parang malakas yung hangin, nakakapaglakad po siya. But, sabi po ng Matthew 14, chapter 14, verse 30, sabi diyan, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Noong time po na naglalakad po si Peter nung una, nung nakafocus siya kay Jesus, everything is smooth. Walang problema. Parang walang problema. Parang walang hangin. But when he saw the strong wind, nung lumingon na siya sa paligid niya, ano nangyari? Natakot siya. Ano kasunod doon? Lumubog po siya. Ganon din po tayo. Ano po ibig sabihin ko? Nung wala pang problema, okay ka pa eh. Di ba? Kaso, marami sa atin hindi nag-focus kay Jesus. Nag-focus sa problema. Kaya marami sa atin lumubog na. Lumubog na. Hindi po masama na may pera. Hindi po masama na may maganda kang pamilya. Hindi po masama na wala kang sakit. Hindi po masama yun. Pero kung ayaw mo lumubog balang araw, habang okay ka pa, focus on Jesus. Amen? Kaya maraming Christian, distracted. Distracted sila. Physically tired, mentally tired, spiritually tired. Ang daming problema. Why? Kasi hindi nakafocus kay Jesus. Kasi nung panahon po na okay ka pa, ang focus natin, paano kumita ng pera? Di ba? May aamin ba? Nung wala ka pang problema, hindi ka kay Jesus nakafocus. Ang focus mo, paano ko kikita ng pera? Paano ko papagandahin ang pamilya ko? Ano yung magandang trabaho? Di ba? Paano ko gagamitin yung lakas ko? Wala pong mali. Pero kung hindi ka sa Diyos nakatingin, lahat ng meron ka ngayon, lulubog yan balang araw. Pero kapag sa cross ka nakatingin, kay Jesus ka nakatingin, doon mo makikita
na kahit parang may bagyo, everything is smooth. Amen? Alam nyo, balikan po natin, no? Yung buhay po, yung panahon po ni Jesus, nung naglalakad po siya, habang buhat-buhat po niya yung cross, papunta po siya ng Golgotha, ang dami po nangyari nung oras na yan. Ang dami po. May sumisigaw, may mga nangiinsulto, may mga tumatadyak sa kanya, may mga dumudura po sa kanya. Pero pansinin nyo, wala pong sinabi sa Bible na lumingon siya. Wala pong sinabi sa Bible na na-distract siya. At wala po talagang sinabi sa Bible na nakipagtalo siya. May nabasa po ba kayo na nakipagtalo si Jesus? Wala. Wala kayong mababasa sa Bible na tumigil siya. Anong ginawa niya? Nagtuloy-tuloy lang siya. Why? Kasi alam niya yung purpose niya. Alam niya kung saan siya magfo-focus. Alam niya sa Diyos lang ang focus niya. Kung ikaw kaya yan, no? Ewan ko kung napanood niyo yung nag-trending sa Facebook. Alam niyo ba, ginagaya ng mga Pilipino yung si Jesus, yung binubuhat yung cross. Ano tawag doon? Panata ba tawag doon? Panata? Panata ba tawag doon? Yung nagbubuhat ng mga cross, na one time may napanood ako sa Facebook, buhat-buhat niya yung cross, tapos may humahampas sa likod niya. Kaso may isang kabataan na makulit, no? Na biglang hinampas yung likod niya ng sobrang lakas. Grabe, ang lakas. Alam mo yung ginawa nung gumagaya kay Jesus? Binitawan yung cross. Hinabol yung bata, pinagsusuntok niya. Grabe. Alam nyo, para tayong ganun eh. Marami sa atin ganun. Yung tipong may marinig ka lang hindi maganda, ayaw mo na. Di ba? Yung tipong nagkaroon ka lang ng konting problema, stop ka na. Yung tipong nawalan ka lang ng pamasahe, hindi ka na magsisimba. Di ba? Konting problema lang, distracted ka na. Marami sa atin distracted sa maraming bagay. Sa material na bagay, sa maling relasyon, di ba? Sa bisyo. Kaya kung makikita mo sarili mo, lubog na. Lubog na kasi distracted eh. Hindi kay Jesus nakafocus. At mahirap pa doon, kapag nasa sitwasyon ka na lubog ka na, mahihirapan ka na makaahon. Kaya alam nyo, habang okay ka pa, don't be distracted. Focus on Jesus. Kung ikaw ay lubog na, alam mo, ang gagawin mo lang kung ikaw ay lubog na ngayon, sabi ko, mahirapan ka nang bumangon, pero makakabangon ka kapag yung attention mo, binaling mo uli sa Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? Kasi pinapakita po ni Jesus na kapag nag-focus ka sa Kanya, bibigyan ka niya ng kalakasan. Amen po ba? Yung kahit nasa gitna ka ng problema, kahit baong ka sa utang, kahit sobrang bigat na ng problema, kahit parang tingin mo ay wala ng pag-asa, kapag nag-focus ka kay Jesus sa cross, magkakaroon ka ng kalakasan na galing sa Diyos. Why? Kasi nung si Jesus, okay, hindi siya nag-focus sa paligid niya. And because of that focus, okay, natapos po niya yung mission niya. Nandiyan pa po ba kayo? When you keep your eyes on Jesus, God will help you to walk above your problems. Kapag nag-focus ka, okay, sa Panginoong Jesus, sa cross, kahit anong daanan mong problema, hindi mo iindayin yan. Hindi mo iindayin yan. Bakit? Kasi alam mo na may Diyos na tutulong sa'yo. Amen. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, andiyan ka pa ba? And maybe, habang nakikinig po kayo ngayon, iniisip mo, the Lord, sobrang bigat na. Di ba? Hindi ko na kaya. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko po kayo. Minsan kahit hindi na nakafocus sa problema, minsan mabigat naman talaga eh. Tama po ba? Mabigat naman talaga eh. Sino dito yung talagang parang hirap na hirap ka? Anyway, ako minsan, experience ko rin po yan. Pero you know what? Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Tulad po ng sabi ko no, number 1,
binuhat na ng Panginoong Jesus. Amen? Yung pangalawa, focus on Jesus. Pero kung talagang, Lord, bigat na talaga ako. Gusto ko po sabihin sa inyo, may lugar po ako na alam kung saan mo pwedeng ibigay lahat ng bigat mo. Sa cross niya. Sa cross niya. Punta po tayo sa number 3. Ito po yung number 3, surrender your burdens at the cross. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3. Surrender your burdens at the cross. Marami sa atin, pagod na. Maraming tao ngayon, alam nyo, hindi lang pagod physically, pati sa loob, emotionally, mentally, spiritually. Pagod talaga. We all carry something heavy. Mabigat talaga. Hindi kahoy literal ang binubuhat ng marami sa atin, kundi problema sa pamilya, sa finances, sa sarili. Hindi ko alam, no? Hindi ko po alam kung anong level ng bigat yung nararamdaman nyo. Minsan nga, may mga kumakausap sa akin, sobrang, alam nyo, pag nilalagay ko yung sitwasyon ko sa kanila, nahihirapan din ako. Nahihirapan din ako kasi ang daming tao ngayon, tumingin kayo sa paligid nyo, sobrang nag-i-struggle talaga. Alam niyo ako po, nung time po na dumaan po ako sa problema, may isa po akong problema na sobrang bigat talaga, na hindi ko kayang i-handle. At that time po, nung time po na yan, nasa ibang bansa pa po sila, Pastor Rudy. And then ako, first time ko magkaroon ng ganong problem. So ako, iyak po ako ng iyak. At alam niyo po ba, sa bigat ng problema ko, halos gusto ko nang saktan yung sarili ko. May gusto na akong gawing mali sa sarili ko. Ayun, ganun na po kabigat. Iyak lang po ako ng iyak sa gabi. Blackout na talaga yung isip ko. Wala na, hindi na umaandar. And then, syempre, hindi po ako sanay. Kasi bagong Christian lang po ako niyan. At hindi po ako sanay na makipag-usap sa mga kaibigan, sa mga leader po ng church. Kaya wala po akong magawa kundi iyak lang na iyak sa sobrang bigat ng problem. And then, out of nowhere, tumawag po si pastor. Tumawag sa akin si pastor. Nasa Amerika po sila. Gabi po nung umiyak ako, tumawag po si pastor. Sabi niya, anak. Hindi niya ako tinatawag na anak. First time po yon. Kasi galing po ako sa matagal na pagbubulakbol eh. Ang lagi pong tawag sa akin ni pastor, John Paul, galit sa akin yan eh. Pero nung time po na yun, nung gabi na yan, sabi niya, anak, kung ano man yan, kung ano man yung daladala mo ngayon, suko mo sa Diyos yan. I-surrender mo sa cross yan. Alam nyo, iyak na iyak, sobrang iyak ko po talaga. Kasi hindi po siya mababaw. Mabigat po para sa akin. Kaya alam nyo kung kakausapin nyo po ako about problem nyo, kung ano man klaseng problema yan, hindi ko sasabihin na, babaw lang yan. Hindi ko sasabihin na, kaya mo yan. Napakasimple lang yan. Kasi iba-iba po tayo ng, pag-handle ng situation. Iba-iba po tayo ng pag-handle ng pain. Iba-iba po tayo ng pag-handle ng problema. Tama po ba? Iba-iba po talaga tayo. Pero may alam po ako na isang Diyos na kaya niyang i-handle ang lahat ng sitwasyon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Yung kahit anong bigat ng problem mo, yung kahit anong dami ng problema mo, alam ng Diyos, i-handle lahat yan. Sabi nga po sa Matthew chapter 11, verses 28 to 30, sabi dito, then Jesus said, hindi po ako nagsabi. Sino po nagsabi na ito? Si Jesus. Sabi dito, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Sabi rito, and I will give you rest. Sabi ni Jesus, come to me. Hindi po niya sinabi na solve it first. Hindi niya sinabi, hindi, kaya mo yan. Hindi po sinabi ni Jesus na ang babaw niyan. Ano sabi niya? Come to me. Ano po ibig sabihin nun? Anak, lapit ka sa akin. Ako bahala sa problema mo. Amen? Sabi niya, anak, kung anong klaseng bigat yan, akin na, lapit ka. Akin na, bitawan mo sa akin yan. Anak, kung ano yung iniisip mo,
lapit ka sa akin. Ako na bahala dyan. Sige, palakpakan natin ang Lord. Yun po ang ibig sabihin ng come to me. Yung kahit anong klaseng bigat, mag-isip ka na ng kahit anong mabigat na problema na meron ka, ang sabi ng Lord, sabi ni Jesus, come to me. I will give you rest. Wow, mapapahinga ka talaga. Alam niyo, nung time po na ako ay nandun sa problema, sabi ni Pastor, surrender mo sa cross yan. Isuko mo sa Diyos yan. Alam niyo, hindi po ako marunong lumapit sa Lord noon. Pero nung time po na yun, lumuhod ako sa Diyos. Iniisip ko, Lord, andito ka sa taas ko. Ito yung cross. Isusurrender ko to. Alam niyo, totoo talaga ang Bible eh. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Bibigyan ka niya. Kaya kahit anong bigat ng problema mo, isurrender mo lang sa Lord yan. Isurrender mo lang sa cross yan. Ibibigyan ka niya ng kapahingahan. Amen? And then sabi po sa 1 Peter, sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Alam nyo, yung verse na po na ito, sabi rito, ibigay mo lahat. Ibig sabihin, yung kahit kaya mo pa, yung kahit hindi mo kailangan ng tulong, ibigay mo. Yung tipong, kaya ko naman to eh. Pero sabi rito, give. Ibigay mo. Maliit man yan, malaki man yan, ibigay mo sa Lord. Lalo na kung hindi mo kaya. Why? Bakit? Kasi sabi dyan, He cares about you. May paki ang Diyos sa nararamdaman mo. May paki ang Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Bakit? Kasi ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Ano lang kailangan mong gawin? Surrender. Surrender all at the cross. Yun lang ang gagawin mo. Huwag niyong tignan na suffering yung cross. Yung cross po, it's all about surrendering, not suffering. Amen? Once na sinurrender mo lahat yan sa cross, ano sabi? I will give you rest. Wow. Alam nyo, hindi lang po yan rest physically, kundi pahinga yan, rest yan, peace of mind yan. And alam nyo, nakakatawa rito, dahil bukod sa mapapahinga yung katawan mo, rest po yan, peace of mind and heart. Pati puso mo talaga. Mapapahinga. Yung kahit alam mo may parating na problema, ay walang problema. Why? Kasi isusurrender ko lahat yan sa Diyos. Amen? Wala nang kwenta ang problema. Kasi alam mo kung paano mo susolusyonan to, kundi isurrender sa Lord. Amen? At gusto po sabihin, ang kapayapaan, hindi mo lang yan makukuha kapag tapos na yung problem. Alam niyo, may mindset tayong mga tao na kapag tapos na yung problema, doon lang natin nakikita yung kapayapaan. Parang gumagaang na. Ulitin ko, no? May ugali tayo na, ay, okay na. Tapos na yung problema ko. May experience ko na ang peace. Ay, tapos na yung utang ko. Luluwag na ako, makaka-experience na ako ng kapayapaan. Ay, okay na yung pamilya ko, makakahinga na ako. No, mali po yun, mali. Ang kapayapaan, andyan agad kapag sinurrender mo sa Diyos yung problema. Amen? May problema ka, huwag mo antayin mawala. Para ma-experience mo ang kapayapaan. I-surrender mo lahat para ma-experience mo agad ang kapayapaan. Peace doesn't come when your problem disappear. It comes when you trust the one who can handle them. Amen? Ang kapayapaan darating agad yan kapag nagtiwala ka sa Diyos na kaya niyang i-handle ang lahat ng problema na meron ka. Amen? Palakpakan nga po natin ulit ang Lord. Alam mo, may problema ka ngayon, may heavy burdens ka ngayon, bigay mo agad sa Diyos yan. Bigay mo agad sa Lord. At doon darating ang peace na kailangan mo. Maybe this morning, God is telling you, give it to me. Ibigay mo sa akin lahat, anak. Ako na bahala dyan. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo yung itsura ng katabi mo, parang tingin ko, problemado talaga yung katabi mo eh. Nang dilim ng mata, no? Sabi mo sa katabi mo, isurrender mo sa Lord lahat yan.
magkakaroon ka ng peace. Amen po ba? Palakpakan po natin ulit ang Lord. Panguli, punta po tayo sa panguli. Number 4, live in the victory of the cross. Alam niyo po, nakakatuwa po dito sa topic po natin. Nung panahon po ni Jesus, nung pinako po siya at nawalan po siya ng hininga, iba-iba po ang reaksyon ng mga taong nakapaligid po sa cross that time. Yung iba, natuwa, nag-celebrate, di ba? Nagtatawanan. At noong time po na yan, akala nila nagtagumpay sila. At nung oras din po na yan, nagdilim. Nagdilim, tahimik. At yung ibang reaksyon naman po ng mga tao dyan, niiyak, malungkot, at akala nila talo na. Pero hindi nila alam, yung lahat po na nangyari sa cross, hindi na tayo nabubuhay bilang isang talunan. Amen? Yun po ang katotohanan. The cross is not a symbol of defeat. It's a symbol of victory. Amen? Alam mo yung feeling na talo ka na. Alam mo yung feeling na tapos ka na. Yung may problema, may kasalanan. Pero sa cross, pinakita po ni Jesus na kahit parang the end na, pwedeng maging new beginning. Amen? Kasi ang cross po, hindi ka talunan. Pinanalo ka ng Panginoong Jesus. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, sabi rito, but thank God, He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan po nga natin ng Diyos dito sa verse na to. Grabe. Alam mo, kung dati ang tingin mo sa sarili mo ay laging talo, laging mong tatandaan, Jesus already won for you. Panalo na. Yung ginawa po ni Jesus, hindi lang para mabigatan ka. Yung ginawa po ni Jesus, hindi lang para mawala yung pain. Yung ginawa ni Jesus, hindi lang para mawala yung bigat. O hindi mo lang para maramdaman na nag-iisa ka. Yung ginawa po ni Jesus, sinasabi niya, anak, tapos na. It is finished. Kung ang tingin sa'yo ng ibang tao, talunan. Kung ang tingin sa'yo ng tao, walang pag-asa. Kung ang tingin sa'yo ng magulang mo, walang pangarap. Kung ang tingin sa'yo ng asawa mo, walang mararating. Huwag kang mag-focus sa kanila. Hayaan mo lang sila. Focus on the cross. Mag-focus ka kay Jesus. Dahil lahat ng sinabi nila, lahat ng negative na sinasabi nila, sabi na ni Jesus sa cross, it is finished. Tapos na. Hindi ka talunan. Lahat ng negative na yan, tapos na. Panalo ka, anak, sabi ng Diyos. Amen po ba? Wala na. Silyado na. Wala nang pwedeng sabihin sa iyo ang kaaway. Wala nang pwedeng sabihin sa iyo ang kaaway na ganito ka, wala kang kwenta. Hindi na. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang sakit. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang problema. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kalungkutan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, yung lugar po ng pinagpakuan ni Jesus, sa Golgotha po, ito po yung place of skull. Kung babasahin niyo po yung Bible, ito pong place of skull po na ito, nung panahon po kasi ng Romano, dito po nila pinapako or pinapatay yung mga kriminal. Kaya po tinawag na place of skull. At dyan po sa lugar na yan, simbolo po yan ng kamatayan at pagkatalo. Pero alam niyo po ba, dyan ang nakaka-amaze? Ang nakakatuwa po dito sa lugar na ito, dyan sa lugar na walang pag-asa, dyan sa lugar na maraming namamatay, dyan sa lugar na dead end na, alam nyo, dyan sa lugar na yan, nagtagumpay ang Panginoong Jesus natin. Amen? Sige po, palakpakan po natin ulit. Kaya lagi natin tatandaan, kung ano man yung situation mo, mabigat, sobrang daming problema, may sakit ka, parang dead end na, nagtagumpay na. 2,000 years ago, nagtagumpay na ang Panginoong Jesus
sa kung anumang klaseng situation ang meron ka. Amen? Kaya ngayong linggo, alam nyo, kung dumating po kayo sa point na parang sobrang bigat na kayo, kung alam nyo parang hirap na kayo, tandaan nyo po itong apat na to. Tandaan nyo po itong apat na to. Ano yung number 1? Remember what Jesus cared for you. Binuhat niya na. Hindi mo na kailangan mag-isip na may mabigat kang bubuhatin dahil binuhat niya na. Yung pangalawa, we can keep our eyes on Him. Kung gusto mong hindi lumubog sa situation mo, kung gusto mong maging okay ka sa kalagayan mo, mag-focus ka kay Jesus. Hindi kung saan-saan bagay. Huwag nating hayaan na mawawala yung attention natin sa Diyos. Yung pangatlo, we can surrender our burdens. Mabigat, sobrang dami ng problema, merong isang lugar na pwede mong bitawan lahat yan, which is a cross. Amen? Yung pang-apat, we can live in victory. Tapos na. Panalo ka na. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka na, sister. Panalo ka na, Brad. Pwede po ba tayong tumayo? Balikan ko lang po, no, yung title po natin. Ano po title natin ngayon? Crossover. Sa team po ng crossover, pahiram muna ng title nyo. Promotion na rin. Right? Alam niyo, sa dami po ng title, ito po yung napili ko. Why? Bakit itong title na to? Alam niyo po na very powerful po yung word na crossover for me. Bakit po? Alam niyo, because of the cross, we can cross over from death to life. Sige, palakpakan po natin. Because of the cross, we can cross over from sin to grace. Because of the cross, we can cross over from burden to freedom. At isa pang pinaka-nakakatuwa rito, because of the cross, we can cross over from defeat to victory. Wow. Alam niyo, dahil sa cross, tagumpay ka na. Pinanalo ka na ng Diyos. Kapatid, dulos, huwag kayong magstay. Huwag kayong magstay kung nasaan kayo ngayon. Gumawa na ng paraan ang Panginoong Yesus. Gumawa na siya ng paraan. Makakatawid ka na. Because of the cross, we can overcome everything. Dahil sa cross, magagawa mo na lahat ng pinapagawa ng Diyos. Dahil sa cross, yung dati mong buhay, makakatawid ka na sa bagong buhay. Pwede ka nang tumawid. Yung dating baong ka sa utang, makakatawid ka na because of cross. Yung dating sakitin ka, may sakit ka, tinapos na ni Jesus dahil sa cross. Yung dating punong-puno ka ng problema, makakatawid ka na. Makakatawid ka na. Kaya sabi ko, Lord, dahil sa cross, yung dating ako, dahil sa cross, natulungan mo ako magkaroon ng bagong buhay. Kaya ngayong umaga po na ito, kung sino dito yung gustong tumawid gamit ang cross, pwede kayong lumapit sa harapan. Kung meron kayong mabigat na nararamdaman, mag-o-offer lang po ako ng prayer. Isipin nyo, nandito yung cross. Imagine niyo nandito yung cross. Ito yung time na pwede mong isurrender lahat. Ito yung time na pwede tayong magpasalamat sa Diyos na, Lord, because of the cross, makakatawid ako ngayon. Ito yung oras na pag lumapit tayo, ito yung nag-sign na nagsusurrender ka sa Lord. Lord, itong buhay ko, wala ito kung dahil sa cross. Kaya I believe, itong umaga na ito, yung word na crossover, yung topic nating crossover, very powerful ito. Ang laking impact ito sa buhay natin.
Bakit? Kasi dahil kay Jesus, yung lahat ng nararamdaman mo, sakit, problema, kalungkutan, kung kahit anong mabigat pa yan, tapos na. Tinapos na yan. Pinako na yan. Kaya wala nang kapangyarihan sa iyong kaaway. Wala nang kapangyarihan sa iyong sakit. Wala nang kapangyarihan sa iyong kalungkutan. Bakit? Because of the cross. Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Kahit nandiyan po kayo sa inyong mga upuan. Father, thank you for this day. Lord, nandito kami. Iba-iba ang dala. Iba-ibang level ang pain, ang nararamdaman. May mabigat na problema. May sobrang daming problema. Lord, may mga broken family. May mga short sa finances. May mga walang panggastos sa pang-aaral, Panginoon. Pambayad sa kuryente. Lord, mabigat ang kanilang dinadala. Pero thank you, Lord, dahil sa cross, sabi mo, it is finished. Tapos na. Lord, tapos na yung paghihirap ng mga anak mo. Yung dapat kami ang maka-experience. Yung dapat kami yung masaktan. Yung dapat kami yung masugatan. Yung dapat kami yung mahirapan. Lord, inako mo ito. Nagsakripisyo ka ng buhay mo for us. Kaya Panginoon, itong oras na ito, nagpapasalamat po kami. Dahil sa cross, makakatawid na po kami. Lord, hindi ka madamot. Isa kang malaking Diyos. Lord, kahit anong laki ng problema namin, mas malaki ka, Panginoon. Kaya kahit ano man po yung dala-dala namin, Lord, magtitiwala lang po kami sa iyo. At hayaan mo na ang buhay namin, Lord, sinusurrender namin sa iyo to. Kaya kung ano man po yung laman ng aming puso, ng aming isip, Lord, sinusurrender namin sa cross ito. At Lord, ipapako yun sa cross to. At sinasabi mo, it is finished. Lord, may mga broken family, ikaw may kayang gumawa nito. I-restore mo ito, Panginoon. Physically, may sakit, Panginoon. Lord, i-touch mo ang mga anak mo na mayroong sakit sa kanilang katawan. May cancer. Lord, may tumutubong bukol. In Jesus' name, Lord, mawawala yung sakit na yan sa kanilang katawan. Panginoon, salamat ng marami. Kung kanina, nahihirapan kami, di kami makahinga, Lord, sa bigat ng problema. Pero sabi mo, kapag sinurrender namin ito, bibigyan mo kami ng kapahingahan. Kaya sa umaga na ito, salamat sa rest. Lord, salamat sa peace. Salamat, Lord, dahil sabi mo, may paki ka sa amin. At ngayong umaga na ito, lahat po ng meron kami dala ngayon, iniiwan na po namin. Kaya salamat ng maraming marami. In Jesus' name. Amen. Amen.